Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Panginoon. Papuri at pasasalamat sa lahat ng biyaya na aming tinatanggap araw-araw. Patuloy mo po kami, Panginoon, gabayan. Patuloy mo kaming basbasan upang mas maunawaan namin ang iyong mga aral sa araw-araw. Turuan mo kami, Panginoon, na pagnilayan ang iyong banal na salita upang maisabuhay namin araw-araw at maibahagi sa aming kapwa ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-ibig. Ang lahat ng ito, Ama, ay dinadalangin namin kaysa ng Espiritu Santo at ng aming Panginoong si Jesus, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating Ebanghelyo at ipinagdiriwang ng inang simbahan natin ay ang kapistahan ng banal na Santatlo o yung sinasabi nating Feast of the Holy Trinity. Alam po natin, mga minamahal kong mga kaibigan, na hindi ganun kadali na ipaliwanag at hindi ganun kasimple na maintindihan natin ang banal na Santatlo o sinasabi nating tatlong persona sa isang Diyos. At alam din natin na napakarami na mula pa noon hanggang sa panahong kasalukuyan ay marami na ang sumusubok at marami na ang nagbibigay ng kanilang panahon, oras, husay at talino upang maipaliwanag ng husto ang banal na Santatlo para sa ikauunawa ng lahat. Subalit, hindi natin kailanman matatalos o malalampasan o mahigpitan o mapantayan man lamang ang tunay na misteryo ng tinatawag nating Holy Trinity o banal na Santatlo, sapagkat alam natin ang Diyos ay hindi saklaw ng kakayahan ng tao at ang Diyos ay hindi kailanman saklaw ng oras at panahon dito sa mundo. At alam din natin na ang Panginoon, bago pa naganap ang lahat ng bagay, bago pa nilalang ang maraming bagay, ang Diyos ay naroon na, sapagkat siya ang pinagmumulan at siya rin ang katapusan. Alam po nating lahat yan. Subalit, meron din mga pagkakataon na siguro sa ganang simpleng kaisipan ay maaari natin ipakita, lalong-lalo na hindi lamang dun sa tinatawag na natura o yung nature o yung essence ng Holy Trinity, dahil hindi natin talaga yan lubos na may paliliwanag. Pero siguro maaari sa ating pananampalataya bilang Kristiyanong Katoliko ay maaari natin bigyan ng kaunting pangunawa siguro sa pamamagitan ng tinatawag na functions o sa tinatawag na kakayahan at pagkilos ng banal na Santatlo sa ating buhay na pananampalataya. Alam natin ang Ama ang siyang pinagmulan ng maraming bagay at ang Anak ang kanyang ipinadala upang maipahayag sa ating lahat ang pag-ibig, ang pagmamahal at kung gaano niya tayo pinahahalagahan bilang kanyang mga nalikha, at ang kanyang anak din ang sasabihin na natin na kumakatawan at persona o sinasabing mismong wangis ng ating Ama, sapagkat sa Biblia ay matutunghayan po natin na ang Ama at si Jesus ay iisa. Si Jesus ay suma sa Ama at ang Ama ay nasa kabuuan ng natura ng ating Panginoong Jesus. At saan natin maaring hanapin o tignan ang aspeto ng banal na Espiritu Santo? Naalala ko po ay yung isa sa mga guro namin noon sa systematic theology. Ang sabi niya, ang banal na Espiritu, ang sinasabi niya, ang nag-uugnay. Ah, ang banal na Espiritu ang siyang tinatawag na the bond between the Holy Spirit, the bond between the Father and the Son ay ang banal na Espiritu Santo. Ang nag-uugnay, ang pinag-iisa, ika nga, ng banal na Espiritu Santo
sa pamamagitan ng pag-ibig, sa pamamagitan ng pagmamahal, sa gitna ng Ama at ng Anak. Ang banal na Espiritu ang siyang pag-ibig o ang pagmamahal na nagbubuklod sa presensya ng Ama sa Anak at presensya ng Anak sa Ama, sa pag-iisa ng Ama at sa Anak. Doon makikita ang kabuuan ng pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Kung ito naman ay bibigyan natin siguro sa aspeto ng um, maaring papaano natin maipahahayag ang pagkakaiba, subalit iisa na pagpapahayag ng tatlong persona sa iisang Diyos ng kanilang presensya sa bawat isa sa ating lahat. Tignan niyo po, sigurado ko lahat tayo ay merong electric fan sa ating bahay. Pansinin niyo po ang electric fan. Ang electric fan natin ay hindi kailanman gagana kung ito ay hindi nakasaksak o kung wala itong tinatawag na electricity na dumadaloy, ito ay hindi gagana. At kahit may electricity na dumadaloy sa kuryente o kuryente na dumadaloy para ang electric fan ay umandar at ang electric fan ay umaandar, ngunit kung ito naman ay hindi nagbibigay ng karampatang lamig, hindi nagbibigay ng karampatang katiwasayan sa mga taong naiinitan o hindi nagbibigay ng karampatang lamig sa tahanan, ito ay hindi mo matatawag na sabihin natin perpekto o buo bilang isang electric fan. Bakit? Sapagkat ganun din ang maaari natin sabihin sa pagkakaisa at paghihiwalay na sinasabi natin ng functions o ng papel na ginagampanan ng tatlong persona sa isang Diyos. Alam natin na ang Ama ang source ng lahat ng bagay. Ang Ama ang pinagmulan, ang Ama ang may likha, ang Ama ang pinagbubukalan ng pag-ibig, ng pagmamahal, at lahat ng mabubuting bagay at banal na ating nararanasan dito sa mundo. Alam po nating lahat yan. Subalit ang Ama ay hindi natin nakikita. Ang Ama ay hindi natin, ah, sabihin natin, maaabot o matatalos dahil tayo ay tao lamang. Kung kaya ang Diyos Ama ay ginamit at ipinadala ang kanyang sariling anak. Ano po? At ang kanyang sariling anak ang naging luklukan ng lahat ng husay, talino, galing, pag-ibig, pagmamahal, at sabihin natin katarungan na saloobin ng Ama, sapagkat sinabi ng ating Panginoong Yesus, ang Ama ay sumasa Kanya at siya ay sumasa Ama. Dito po natin makikita na si Jesus ang sabihin nating instrumento upang maramdaman natin ang lahat ng nais ibigay at ipadama ng pinagmumulan ng pagmamahal. Upang maramdaman natin at maintindihan natin, maunawaan natin ang salita, ang kilos, ang pagpapatawad, ang pagmamahal at pag-ibig, upang maintindihan natin na ng lahat na ito na ang pinagmumulan ay Ama, ay ito ay nadama natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sapagkat ang anak ang naging dahilan, naging instrumento, ipinadala ng Diyos Ama para sa atin upang makapanayam, makaugnayan natin ng buo, upang maramdaman natin kung sino at ano ang Diyos Ama sa ating buhay. Sigurado ako lahat tayo ay maniniwala at magsasabing may punto ang pananaw na ito. Nasaan ang banal na Espiritu Santo? Ang banal na Espiritu Santo ang siyang nagiging daan upang mas mapaigting, mapalalim ang pagkilos ng ating Panginoon, lalong-lalo na kung ang paraan at pagkakataon ay ang pag-uusapan ng idinudulot ng sinasabi ng Panginoong Yesus. Yung epekto at idinudulot ng ginagawa ni Jesus at sinasabi ni Jesus sa mga tao ay yun ay bunga ng pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Hindi natin kailanman
maaring ihiwalay ng tahasan ng buo at lubusan ang Ama sa Anak at hindi natin maaring hiwalay ng lubusan at tahasan ang Anak sa Banal na Espiritu Santo sapagkat ang Banal na Espiritu Santo, ang Panginoong Hesus at ang Diyos ay iisa. Dangan nga lamang maaari nating sabihin may kanya-kanyang papel na ginagampanan, subalit iisa ang natura. Sila ay nasa tinatawag nating nag-iisang Diyos. Yun nga ang dapat nating pag-usapan, mga kaibigan. Tatlong persona sa isang Diyos. Nahihirapan na tayong ipaliwanag at pinagtatalunan ng lahat ng iba't ibang mga paniwala, iba't ibang mga denominasyon, iba't ibang komunidad na nagbibigay aral sa salita ng Diyos. Marami ng pagtatalo, marami ng mga humiwalay, marami ng mga naitatag ng kung ano-ano pang mga ah, sabihin natin simbahan na sinasabi patungkol dito. Subalit hindi natin kailanman puwedeng basta balewalain lamang sapagkat maraming ah, nasusulat at maraming kataga, maraming mga pangungusap na maaari nating banggitin at basahin mula sa Ebanghelyo, mula sa Biblia, na tunay at nagpapatunay na mayroong presensya ng Banal na Espiritu Santo ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Yesus na kung saan sila ay iisa. Makikita natin sa lumang tipan nung lalangin ng Diyos ang tao. Hindi naman niya sinabi na lalalangin ko ang tao o ako ay maglalalang ng mga bagay na nais kong gawin. Lalong-lalo na pagdating sa tao, kay Eva at Adan. Sapagkat makikita mo sa Ebanghelyo, ang sinabi niya, lalangin natin. Ano po, ibig sabihin, may kasama siya. At kung mapapansin, isa lang po yan sa isang halimbawa, marami pang iba. At kung mapapansin mo sa um, Ebanghelyo, makikita rin po natin ang pagkilos nung si Kristo, ang Panginoong Hesus, ay binabautismuhan. Naroon ang presensya ng Banal na Espiritu at naroon ang tinig ng Ama. Bakit pwede namang Ama lamang ang lumabas at marinig ang kanyang tinig? Subalit naroon ang Banal na Espiritu Santo. Ito ay pagpapatunay lamang at pagpapatibay ng Diyos at ang Panginoong Hesus at ang Espiritu Santo ay iba't ibang pagkilos, iba't ibang papel na ginagampanan, ngunit sa iisang Diyos. At makikita rin natin kung tayo ay nagbabasa sa Juan, ano po, sinabi rin ng Ebanghelyo ni Juan, simula po lamang ay naroon na, ika nga, ang wika o ang tinig, ika nga. Diba? Nandun na ang wika o nandun na ang salita. At ang salita ay kasama o kapiling ng Diyos at ang salita ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Alam po nating lahat yan. At yan ay nakikita natin at nababasa natin sa tuwing tayo ay nagbubukas ng ating banal na salita ng Diyos. So kailanman ay hindi natin maaring ihiwalay. At kung babalikan natin yung sinasabi ko na napakarami na lumutang at iba't ibang paniniwala at turo at aral na ang sinabi patungkol sa Diyos, patungkol sa Ama, at patungkol sa Banal na Espiritu Santo, hindi natin ito kailanman matatalo sapagkat iyan ay napakalalim na kung saan ang Diyos lamang ang nakauunawa ng kabuuan at pagkalalim ng presensya ng natura ng Diyos. Sabi nga nung isang kaibigan kong pare, nung nagkakakwentuhan kami, ang sabi niya, yun nga ang problema eh.
Tatlong persona sa iisang Diyos. Marami nang namomroblema, napakarami ng nagpupumilit ipaliwanag ang tatlong persona sa isang Diyos. Tatlo pa nga lang yan. Hirap na tayong mga tao kung paano pagbubuklurin at ipaliliwanag ng buo sa ating mga mananampalataya. Paano pa kaya siguro kung ginawa ng Diyos na ginawang limang persona sa isang Diyos, di lalong mas mahirap. Nag-isip ako nung nabanggit niya. Sabagay, may punto siya, totoo naman. Tatlong persona nga lang, hirap na tayo. Yung pa kaya yung gawing 5, 10 o 6 na hindi imposible sa Diyos sapagkat sa Panginoon ay walang imposible, sa Diyos ay walang hindi na pangyayari kung ito ay kanyang gugustuhin. Pero ginawa lamang niyang tatlo sapagkat maari lang sa aking punto ay nandito na sa tatlong persona na ito ay kahit papano ay magagagap natin kung ano at sino ang nais iparating ng Diyos sa ating lahat. Kahit sa tatlong persona ay kahit papano ay magkakaroon tayo sa gana ng ating pananampalataya ay mabibigyan natin ng lalim kung paanong kumikilos ang banal na Espiritu Santo, ang pagkilos ng Ama at ang pagkilos ng Panginoong Yesus. Maraming bagay na maaari nating tignan at pagtuunan. Subalit lagi po nating tatandaan, ito ay hindi ibinigay ng Diyos Ama at hindi na isulat, hindi ibinigay ng Panginoong Yesus, hindi na isulat sa banal na Ebanghelyo o Biblia kung hindi dahil din sa inspirasyon ng banal na Espiritu Santo. Hindi ito magkakaroon ng katuparan kung ito ay hindi pinahintulutan ng Ama sa pamamagitan din ni Jesus at pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Sana po sa ating paglilingkod, sa ating pagpapatuloy bilang mananampalataya, huwag nating kalilimutan na ang lahat ng bagay na ating nararanasan at tinatamasa ay kaloob ng Ama na ipinahahayag at ipinahayag sa atin at patuloy na ipinahayag ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang banal na salita at mauunawaan lamang natin at mapagtitibay at may sasabuhay natin kung nasa sa atin ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Gaya ng pagkilos ng banal na Espiritu Santo nung si Kristo ay nabuhay sa mundo, kung papaanong ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang banal na Espiritu Santo, ay ganun din dapat natin tanggapin at kilalanin natin na ang banal na Espiritu Santo ay kaisa ng Ama at ng Anak sa tatlong persona sa pagkilos ng Diyos sa bawat isa sa ating buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Panginoon, muli maraming salamat po sa lahat ng biyaya. Salamat po sa lahat ng iyong pagpapala. Patuloy mo po kaming kalingain. Patuloy mo po kaming bigyan ng inspirasyon sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang patuloy naming tahakin ang landas patungo sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.